Hanggang kailan ang ating pagdurusa? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Binabati ko po muna ng happy birthday si Ma'am Violeta Magbuhos. Hello po sa inyo. Now, yung topic po natin ngayon ay The Fallen World. Ito pa rin po ay parte ng ating istorya patungkol po kila Adan at Eva. So yung topic po natin for the whole year ay Bible Characters Edition. So yung istorya surrounding the story of Adam and Eve, yan po yung tinatalakay natin. Napakaganda pong story po ito sapagkat dito natin makikita yung pinanggalingan natin. At the same time, ito po yung nagpapaliwanag kung ano ba yung sitwasyon ng mundo natin ngayon. Sabi po sa Genesis chapter 3, verse 21 to 24, "The Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. And the Lord God said, 'The man has now become like one of us, knowing good and evil. He must not be allowed to reach out his hand and take also from the tree of life and eat and live forever.' So the Lord God banished him from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken. After he drove the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden cherubim and a flaming sword flashing back and forth to guard the way to the tree of life." Sabi po sa Tagalog, basahin ko na lang po sa verse 22 onwards. Sinabi ng Panginoon Diyos, "Tingnan ninyo, ang tao ay naging parang isa sa atin." So yung Diyos po, I believe nag-uusap po yung Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. At sinasabi, tingnan ninyo, ang tao ay naging parang isa sa atin na nakakilala ng mabuti at ng masama. At ngayon, baka iunat ang kanyang kamay at pumitas din ng bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. Kaya't pinalayas siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bungkalin ang lupaing pinagkunan sa kanya. At kanyang itinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden, ang mga kerubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot upang bantayan ang daang patungo sa punong kahoy ng buhay. Now, ito po istoryang ito po yung nangyari pagkatapos na magkasala nila Adan at Eva. Sila po ay pinalayas mula sa Hardin ng Eden. At yung Hardin ng Eden, you can imagine, para siguro siyang rectangular. Meron po akong separate video about that, na yung Hardin ng Eden po, para siyang rectangular, tapos meron lang siyang isang pinto. Kaya nung pinalaya sila mula sa Hardin ng Eden, doon lang sa pinto na yon, pinabantayan ng Diyos gamit yung espada at yung kerubin or yung anghel na nagbabantay para hindi sila makabalik doon sa Hardin ng Eden. Kasi pag nakabalik sila doon sa Hardin ng Eden, baka sabi dito sa mga verses na tinalakay na binasa natin, baka daw sila makakain ng prutas mula dun sa tree of life. Tapos mabubuhay silang magpakailanman sa kanilang kasalanan sa ilalim ng sumpa. So dahil sa biyaya ng Diyos, dahil mahal ng Diyos ang tao, pinalayas niya yung mga tao mula dun sa Hardin ng Eden para hindi sila mabuhay magpakailanman sa kanilang kasalanan. Isipin nyo nga naman, paano ko yung tao nabubuhay magpakailanman tapos tayo makasalanan? Ibig sabihin, habang panahon, walang hanggan tayong makasalanan. Walang katapusan, tayo nasa ilalim ng sumpa. So salamat sa Panginoon kasi ginawa niya yun. Hindi niya hinayaan yung tao makakain ng bunga mula doon sa puno ng buhay. Ever since po na pinalayas yung mga tao, sila Adan at Eva mula doon sa Hardin ng Eden, sila po ay dumanas ang na-experience nila ay yung fallen world o yung creation na nahulog sa kasalanan. So may mga ilang talakay na po tayo patungkol dyan itong mga nakarang araw. Pero this time po, i-emphasize natin yung tatlong C. Number 1 po, corruption. Humans are born sinful. So sila Adan at Eva, sila po ay makasalanan. At dahil merong dalawang taong makasalanan, yung magiging anak nila, makasalanan din. At yan pong kasalanan nila Adan at Eva, yan po ay mamanahin na rin ng buong sangkatauhan. Hindi lang si Cain, si Abel at si Seth, kundi yung lahat ng manggagaling kila Adan at Eva, meaning to say yung buong sangkatauhan ay nasa ilalim din
ng sumpa ng kasalanan. Kaya po mga kapatid, kahit obserbahan lang natin yung ating mga anak, no? Kahit hindi niya natutunan magsinungaling ever, kahit kanino, makikita mo talaga na yung anak mo. May time, no? Kahit 1 year old, 2 years old, no? Makikita mo nagsisimula na siya magsinungaling kapag feeling niya pagagalitan siya. Tapos makikita mo na rin sa anak mo yung likas na pagiging sakim. Ayaw niya mag-share ng mga pagkain, ng toys, ng kung anong meron siya. Doon pa lang makikita mo na yung mga traces, no, ng human nature, yung greed, no, yung alam mo na pinanganak talaga tayo sa kasalanan. Human nature natin talaga magkasala. Pangalawa po, chaos. Dahil po sa kasalanan ng tao, dahil sa pride, greed, dahil sa korupsyon ng mga tao, yan po ang nagdudulot ng chaos, kaguluhan. Humans disrupt order and peace. Imbis na doon sa creation na nilikha ng Diyos, na merong maayos, united na isang pamilya, merong pagmamahalan, merong peace, may kapayapaan, merong order sa family, merong order sa mga komunidad at mga bansa na original na intensyon ng Diyos. Imbis na yun ang mangyari sa lahat ng mga bansa, ang nangyari po, chaos, kaguluhan, gera sa pagitan ng mga bansa. Mga komunidad, nag-aaway-away. Sa gobyerno, puno ng mga korupsyon, pang-aabuso sa kapwa. Humans disrupt order and peace. Kahit lang sa buhay ng mag-asawa, imposibleng hindi kayo mag-away bilang mag-asawa. No? Dumanas ng pagsisigawan, yung iba nga ay talagang nagsasampalan, nagsasabunutan, nagkakaladkaran sa kalsada, parte po talaga yan ng fall. Nandito nabubuhay po tayo sa fallen world. Humans disrupt order and peace. Yung peace ng Diyos, yung kagustuhan ng Diyos na magkaroon ng magandang mundo na walang alitan, walang away, walang digmaan, dinisrupt ng tao yon, pinalitan ng kaguluhan. Pangatlo po, curse. Nagkaroon ng sumpa. Yan po ay malawak, no? Curse sa Genesis chapter 3, yung pati yung ground nasa ilalim ng sumpa. Yung babae, pag manganganak, may hirapan na sa ilalim ng sumpa yan. Yung mga lalaki, pag magtatrabaho, hindi na uso yung easy money, no? Kailangan magtatanim ka talaga at paghihirapan mo yung kakainin mo. At malawak po yung curse. Kasama na po dyan yung sakit, no? Malubhang karamdaman, cancer. Kasama na po dyan yung lahat ng mga kalamidad na makikita natin. Lahat ng mga trahedya na nangyayari sa buhay natin. Human suffering. So curse, humans are subjected to suffering. Tayo pong lahat. Hindi porket Kristiyano ka, hindi porket malapit ka sa Diyos, hindi ka na magkakasakit. Hindi ka nalalagnatin, no? Yung lagnat, hindi yan pang unbeliever lang. Yung ubo, hindi yan pang mga hindi mananampalataya lang. Sometimes nga, yung mga mananampalataya, yung lagi nagkakasakit. Pero yung mga basag ulo, hindi nagkakasakit, no? Minsan, yung gumagawa ng masama, siya pa yung umuunlad sa buhay, ikaw na gumagawa ng mabuti, ang hirap-hirap paunlarin ng, ang hirap iangat yung ating pamilya mula sa hirap, no? So, mayroong mga ganong, para bang unfair, imbalance, hindi magandang nangyayari, injustice, kawalan ng hustisya. Pero ang explanation lang doon po mga kapatid ay humans are subjected to suffering. Kaya yung injustice makikita talaga natin everywhere. Now ang tanong po, hanggang kailan ganito? Yung fallen world po, nagsimula po yan sa kasalanan nila Eva at Adan. No? At yan po ay magwawakas sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya napakaganda ng istorya ng Diyos. Sa istorya ng Diyos, merong victory, merong tagumpay, merong katapusan lahat ng paghihirap na ito. Merong katapusan lahat ng pag-iyak, lahat ng pagdadalamhati. Yung mga Kristiyanong pinipersecute sa ibang bansa, inuusig sa ibang mga bansa, meron din katapusan yung kanilang paghihirap. So, yung tanong natin, hanggang kailan ba yung pagdurusa na ito? Matatapos po ito sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo. Kasi po, sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo, yun po yung tinatawag nating blessed hope, ultimate hope. Yun po ang nakasulat sa Biblia. Na pag dumating ang ating Panginoon Jesucristo, that is our blessed hope. Diyan ang magwawakas ang kasalanan, ang kasamaan, ang paghihirap, ang kamatayan. At magkakaroon na ng perfect, fully restored creation.
Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1, accept human suffering as part of the Christian life. Sabi nga ni Apostol Pedro, huwag na kayong masurprise, huwag na kayong magtaka. Kahit kayo mga Kristiyano, no, huwag na kayong magtaka kung dumaranas kayo ng mga pagsubok, paghihirap sa buhay. Kasi ito ay parte ng ating Kristiyanong pamumuhay. Kahit hindi ka nga Kristiyano, you will experience suffering. How much more if you're doing what is right, mas lalo kang magdudusa. Pangalawa po, aim for God's glory by living a Christ-centered life. Yes, hindi original plan ng Diyos, hindi original intention ng Diyos na magdusa yung tao. Yung tao yung pumili niyan eh. Hindi intention ng Diyos sa Genesis 1 na magkaroon ng pagdurusa. Ang intention ng Diyos sa Genesis 1 ay maluwalhati ang kanyang pangalan sa lahat ng ginagawa ng mga tao. At yung intention ng Diyos na yun, hindi yun natatapos. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy yun. That's still the purpose of life. Ang purpose ng buhay ay luwalhatiin ng ating Diyos. Kaya nga po, kahit nandito na tayo sa fallen world, that is still our purpose, to glorify God by living a Christ-centered life. Now, kahit po may pagdadalamhati, may problema tayo, may pagsubok tayong pinagdadaanan, gamitin po natin lahat ng yan para luwalhatiin ang pangalan ng Diyos. At sa mga panahon ng ating paghihirap at pagdurusa, tandaan natin, sapat ang biyaya ng Diyos na tumugon sa lahat ng ating pangailangan. And we can glorify God through our suffering by experiencing the grace of God. Yung biyaya ng Diyos ay sapat. Ang katapatan ng Diyos ay hindi nagbabago, hindi nagmamaliw. At araw-araw pwede nating maranasan yung katapatan ng Diyos. Kaya po kahit po nagsasuffer tayo, nagdudusa tayo, by putting our faith in God, by trusting in God, we can still glorify the Lord. At huwag po natin kalimutan, para po maluwalhati ang Diyos sa atin, Jesus Christ must be the center of our lives. Doon lang po ma-address yung kaguluhan sa mundo, kaguluhan sa ating buhay. Hanggat hindi si Kristo ang sentro ng ating buhay, mananatili tayong magulo. Hanggat hindi si Kristo ang sentro ng ating pamilya, mananatiling may hidwaan at kaguluhan sa isang pamilya. Pangatlo po, align with the Spirit's direction amid chaos and suffering. Alam niyo po ba ang solusyon ng Diyos sa problema na sa katauhan, which is ang kasalanan, no? Ang solusyon ng Diyos ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Siya po yung nagpagaling sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang mga latay, sa pamamagitan ng pagbubuhos ng kanyang dugo, napatawad tayo sa ating mga kasalanan. At sa pamamagitan ng Espiritu ni Kristo, Espiritu ng Diyos, tayo po ay magagabayan para matuklasan natin kung anong kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya po, align. Ang direksyon natin bilang mga kasalanan, palayo sa Diyos. Pero ang direksyon ng Espiritu ng Diyos ay palapit sa Diyos at sa kalooban ng Diyos. That's why we have to align ourselves with the Spirit's direction amid chaos and suffering. Now, para po sa ating discussion, why is it important to pause and listen to the voice of the Spirit amid chaos? Tayo po yung manalangin. Lord God, I believe that your original design for me was good and beautiful. Sin entered the world and brought havoc and chaos into your beautiful creation. Suffering and death became normal parts of life, even of the Christian life. Please give me the courage to face life's hardships. Fill me with a hope that can only be found in Christ. I praise you because in Christ there is salvation, order, peace, love, hope, and complete restoration. I trust that my life, together with my family, will be beautiful in your perfect time. For in Christ, you turn curses into blessings. I pray this in Jesus' name. Amen and amen.